Pareho lang pala tayo ng kalagayan, Bernadette. Ang pagkakaiba lamang natin, ako ay wala ng asawa. Pero ikaw, may asawa nga, hindi naman binibigay ang pangangailangan mo. Bakit hindi na lang natin pagbigyang dalawa ang isa't isa? Total, parehas naman tayo ng kalagayan. Pero, may asawa po ako at pamangkin niyo pa ang asawa ko. Wala akong pakialam. Hindi ko naman hinihiling na hiwalayan mo ang asawa mo. Pero, hayaan mo muna ako ang maging asawa mo habang nasa biyahe ang pamangkin ko. Hindi ba tama ako? Parehas tayong makikinabang sa mungkahi ko. Hindi ko alam kung paano ako humantong sa ganitong sitwasyon na pati ang tiyuhin ng asawa ko ay nagawa kong patulan dahil lamang sa nakulangan ako sa mister ko pagdating sa isang bagay. Magpasa hanggang ngayon ay nalilito pa rin ako. Hindi ko na alam ang tama sa mali. Dahil sa busy sa trabaho at hindi na napupuna ng aking asawa ang pangangailangan ko bilang babae, ay bumigay ako sa mga pahiwatig ng tiyuhin niyang si Nestor. Oho, tama. Alam kong mali, pero tila ho hindi na ako makaahon sa kumunoy na ginawa ng matanda. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Naway pagpalain sana ang araw ninyo ngayon. Ako po ay isang silent follower ng inyong channel, Miss Kay. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang aking kwento. Ngunit nararamdaman kong kailangan kong ikwento ito sa iba dahil hindi ko kayang sabihin sa kahit sinong kakilala ko ang nangyayari ngayon sa akin. Sigurado kasi akong magiging sentro ng chismis kapag nilabas ko sa kanila ang saloobin ko. Sa bawat tibok ng puso ko ngayon, ay may kasamang kaba at hiya sa aking pagkatao. Humihingi na agad ako ng paumanhin kahit hindi pa man ninyo naririnig ang aking buong istorya. Dahil alam kong maraming magagalit sa inyo sa pagiging makasarili ko. Pero sana'y magsilbing aral pa rin ang kwento ko sa iba upang huwag nang matularan pa, lalo na sa mga katulad kong babae na sobrang rupok. Ang kwento kong ito ay isang lihim na ilang buwan ko nang itinatago sa asawa ko. Hindi lang pala sa kanya, sa lahat. Ngunit dahil sa inyong programa, ay buong katapatan kong isishare ang kwento ko. Ang aking pagkakamali at ang masalimuot na pagmamahal na umusbong sa pagitan namin ni Nestor. Ako nga ho pala si Bernadette, 27 anyos na sa kasalukuyan. Nakatira po sa probinsya ng Bicol at may isa ng anak. Ang aking asawa na si Miguel ay isang bus driver, 30 years old. Halos 8 taon na rin kaming nagsasama ng aking mister mula nang kami ikinasal. Hindi naging madali ang pagsasama namin ni Miguel, lalo pat nabuntis niya ako nang hindi inaasahan. Kaya napilitan kaming magpakasal nung ako ay 22 anyos. Hindi ko pa naman kasi gustong mabuntis noon dahil nagtatrabaho pa ako at tumutulong upang makapag-aral ang mga kapatid ko. Hindi kasi ako nakapagtapos ng high school dahil na rin sa problema sa pera. Mahirap lang din ang mga magulang ko at dahil ako ang panganay sa amin, ay tumutulong ako sa kanila para makapag-aral ang 3 ko pang kapatid. Pero simula nang ikasal kami ni Miguel, ay hindi na rin ako nakatulong pa sa pamilya ko. Maselan din kasi ang aking pagbubuntis noon kung kaya't sabi ng doktor sa akin ay kailangan ko raw palaging magpahinga at manatiling nasa bahay lang. Wala na rin akong magawa dahil nariyan na rin naman. Naintindihan naman din ng aking magulang ang kalagayan ko. Habang nagbubuntis ako
ay sa bahay ng mga magulang ni Miguel kami tumira. Kung kaya't medyo mahirap iyon para sa akin. Hindi rin kasi ako masyadong gusto ng nanay ni Miguel at palagi kasi kaming nagkakasagutan. Kaya nang makaluwag-luwag ay nagpasya kaming bumukod na lamang na mag-asawa at magrenta ng bahay malapit sa kanyang tiyuhin na dating kapitan sa lugar na iyon, si Tio Nestor. Si Tio Nestor ay talaga namang mabait, ngunit alam kong may kakaiba sa kanya. Sa bawat sulyap at titig nito sa akin ng palihim, alam kong may ibang ibig sabihin yun. Hindi ko naman na yun pinansin pa, dahil halos siya ang tumulong sa amin nang walang-wala kaming mag-asawa. Hindi niya kami pinabayaan. Nagbigay rin nga ng tulong pinansyal ang matanda nung isinilang ko ang aming anak na si Kaela. Sabi niya ay para na rin niyang anak ang asawa kong si Miguel. Lalo pat ang kanyang mga anak ay naroon sa Maynila na nagtatrabaho. Doon na rin ang mga ito nanirahan at nagkapamilya. Balo na ang matanda, ilang taon na rin. Mag-isa na lamang siyang naninirahan sa bahay niya. Minsanan na lamang siyang binibisita ng kanyang mga anak, kung kaya't mas naging close si Miguel at ang tiyuhin niya. Sabi nga ni Tio Nestor, ang pagtulong niya sa amin ay walang hinihintay na kapalit. Purong kabaitan lamang, kung kaya't malaki ang naging respeto ko sa kanya. Ako ang naglalaba ng mga damit niya, isa sa sideline ko tuwing weekend. Kapag weekdays kasi ay nagtitinda ako ng makakanin sa harap ng eskwelahan malapit sa aming bahay. Kaya kahit papaano ay kumikita din ako, kung kaya't naidadagdag ko yun sa pinagkakagastusan naming mag-asawa. Hindi naman kasi ganon kalaki ang kita ng mister ko. Minsan ay kinukulang pa rin kami, lalo't nagbabayad kami ng renta ng bahay, kuryente pa at tubig. Sanay naman din ako sa hirap, kung kaya't ayos lang sa akin ang maglabada tuwing weekends. Sayang din naman kasi. Madalas, wala si mister dahil sa uri ng trabaho niya ay palagi itong laman ng lansangan. Minsan aalis siya ng umaga sa bahay at babalik na siya kinabukasan. Araw ng linggo, tumungo ako sa bahay ni Chong Nestor upang labahan ang kanyang mga damit. Paminsan-minsan, kapag natatapos ako ng maaga, ay yung bahay naman niya ang nililinisan ko. Walang bayad iyon. Parang pasasalamat ko na rin sa kanya sa tuwing tinutulungan niya kami kapag may emergency. Matapos kong maglaba, ay umupo ako sa balkonahe ng kanyang bahay at nagpahangin dahil nangawit ako sa paglalaba. Medyo maarte kasi ang matanda. Ayaw nito ng washing. Gusto nito ay labang kamay ang gamit. Halos basang-basa na nga ako, kung kaya't nakikita na ang aking pantaas na panloob sa puti kong t-shirt. Sanay naman ako. Palagi namang ganun at hindi naman talaga may iwasan yun. Wala rin namang mali siya yun sa akin. Hawak ko ang isang malamig na baso ng juice at ang pawis sa aking nooy tumatagaktak papuntang leeg. Maya-maya ay may tumawag sa pangalan ko. Bernadette, tawag ng matanda. Nakatayo siya sa may pintuan at may hawak-hawak siyang isang puting plastik. Nasa loob noon ay iilang styrofoam. Tio Nestor, kayo ho pala, sambit ko. Tapos na po ako sa nilalabhan ko, baka may ipapagawa pa ho kayo. Ganun ba? Wala naman na iha. Sagot nito. Heto pala, binili ko kay Kumaring Sita. Biko at leche flan to, alam mo naman, hindi na ako kumakain ng matatamis, kung kaya't naisipan kong ibigay na lang to sa inyo. Alam kong paborito ni Kael ang leche flan. Wika nito na ang mata ay hindi maiwasang mapatingin sa basa kong damit na humahapit na sa katawan ko. Ang kanyang mga mata noon ay may kakaibang ningning na hindi ko mawari.
para bang nakakita ng bagay na nagpapasaya sa kanya. Sa isip-isip ko nga, matanda na nga pero matalas pa rin ang mata. Hindi naman ako yung kagandahang babae. Normal lang, hindi rin naman masasabing pangit. Morena ako, pero alam ko sa sarili kong sexy ako. Magalang ko namang inabot ang plastic na daladala niya. Kung kaya't bigla kong naamoy ang aroma ng masarap na biko at mangga. Naku, Tiyong Nestor, maraming salamat po. Sana hindi na kayo nag-abala pa. Wala yun, iha, ano ka ba? Malakas ka sa akin eh. Sabi nito at para bang may himikan ng paglalambing ang boses nito. Ramdam na ramdam ko ang titig niya sa akin. Hindi ito ang karaniwang titig ng isang tiyuhin sa sawa ng kanyang pamangkin. May ibang lalim, ibang init, kung kaya't bigla akong kinabahan. Sa mga oras na ito ay para bang nabamagnet ako sa kanya. Hindi ko alam kung bakit. O baka naman siguro may tinatago lang talaga akong landi sa katawan. Napailing na lamang ako at ngumiti sa kanya. Salamat po, Tito Nestor. Ang tanging nasabi ko at umiwas ng tingin. Aalis na po ako. Maggagabi na rin kasi at baka hanapin pa ako ni Miguel sa bahay. Maraming salamat po ulit rito. Mabilis akong umalis doon at hindi na lumingon pa. Ang gabing yon para sa akin ay puno ng pag-iisip at kalituhan. Hindi ko alam kung bakit. Para bang ayos lang sa akin, natitigan niya ako ng ganun at para bang natutuwa pa nga ako. Lumipas pa ang mga araw na wala namang nangyari. Ganun pa rin kami ni Mister. Uuwi siya ng pagod at matutulog na kaagad pagdating. Hanggang sa muling umabot ang weekend. Kaya tumungo ako ng araw ng Sabado kila Tito Nestor. May gagawin kasi ako ng Linggo, kaya sa araw na ito ko na siya ipaglalaba. Sa katunayan, hindi ako mapakali habang nilalabhan ang mga damit niya. Medyo naiilang kasi ako sa tuwing magkakatinginan kaming dalawa. Pero kahit na mailang naman ako, ay kailangan ko pa rin maglabada sa kanya. Lalo pa't kailangan namin ng pera para sa pandagdag bayad sa renta ng bahay. Sayang din naman kasi talaga ang kita ko sa paglalabas sa kanya. Medyo malaki kasi siya kung magbigay. Sa mga oras na ito ay hindi pa rin umuuwi ang aking asawa mula nang bumiyahe ito papuntang Maynila. Siguro'y uuwi iyon kinabukasan na. Hindi ko nga alam kung bakit hindi man lang siya nakakatawag o text man lang. Ang nasa isip ko nga nun, baka may babae na siya. Pero parang imposible naman. At ayaw kong pag-isipan ng masama ang aking mister, lalo pat alam ko kung gaano kahirap ang trabaho ng isang driver. Dapat hapon na nang matapos ako sa paglalaba. Maulan na hapon yun, kung kaya't medyo malamig ang paligid. Si Tio Nestor naman ay nakaupo at nagbabasa ng dyaryo. Pumunta ako sa kusina upang ipagtimpla o magtimpla ng kape. Pinagtimpla ko na rin ang matanda dahil alam kong mahilig ito sa kape. Tio, kape po, tamang-tama sa lamig ng panahon. Tumingin ako sa binabasa niya. Napakunot ako dahil sa aking napansin. Kanina pa po kayo sa pahinang yan. Mukhang malalim ang iniisip ninyo ah. May problema po ba? Tanong ko sa matanda. Bahagya pa itong nagulat nang marinig niya ako mula sa likuran niya. Wala naman iha. Salamat dito sa kape. Alam na alam mo talaga ang mga paborito ko. Kaya malakas ka sa akin eh. Masayang sabi niya. Umupo ako sa tapat niya at ngumiti ng matamis. Rinig ko naman ang pagbuntong hininga nito ng malalim. Kaya inulit ko ang tanong ko sa kanya. Mukhang ang lalim po nun ah. Napangiti ang matanda. Wala naman. Iniisip ko lang tong bahay. Ang dami palang alaala. Nakakalungkot lang dahil ako na lang ang natira dito. Iniwan na nga ako ni Mrs.
Pati ang mga anak ko ay bihira na lang din nakakauwi. Marami nga akong apo, hindi ko naman nakikita. Mahirap din pala pag tumatanda na, naiiwan na lang mag-isa. Huwag po kayong mag-alala, narito lang po kaming mag-anak. Pasasayahin ka po namin palagi. Nakangiting sabi ko sa matanda. Sa totoo lang, naaawa rin ako kay Tio Nestor dahil mag-isa lamang siya dito. Ang hirap kayang mag-isa sa buhay, lalo pat wala naman ang mga anak mo. May edad na rin siya, baka mamaya may emergency na sa kanya, wala pang nakakaalam. Pasensya ka na, Iha. Ganto na siguro ang tumatanda talaga. Masyado nang nagiging emosyonal. Maiba ako. Kumusta na pala kayo ni Miguel? Parang hindi ko rin siya nakikita. Sobrang busy niya ba sa biyahe ngayon? Bagya ako ang napayuko. Ako naman ngayon ang napabuntong hininga. Oho, busy-busy siya sa ngayon eh. Lalo't maraming nag-uuwian ngayon. Madalas siyang umalis ng madaling araw at bumabalik na ng kinabukasan ng gabi. Kagaya ngayon, hanggang ngayon ay wala pa rin siya. Sa mga ganitong panahong wala ang aking mister, ay madalas si Chong Nestor ang nakakausap ko. Lalo na kapag naglalabada ako sa kanya at madalas akong napapatambay upang makipagkwentuhan. Alam niyo ho ba, buhat nung kinasal kami ng pamangkin niyo, mabibilang mo na lang sa 1 taon kung ilang beses niya akong angkinin. Palagi siya hong busy sa trabaho, kung kaya't wala na kaming time para sa isa't isa. Hindi ko na rin po alam ang aking gagawin minsan. Miss na miss ko na rin po siya lalo na tuwing gabi. Siyempre, may pangangailangan din naman ako bilang babae. Ewan ko ba sa kanya? Parang hindi man lang siya naghahanap. Para bang hindi niya namimiss. Ako nga, madalas ay namimiss ko siya. Lalo na yung mga gabi-gabi naming ginagawa noon. Mag-asawa nga kaming dalawa. Ngunit matapos kong ipanganak si Kael, ay madalang na lang kaming magtalik. Daig ko pa yung may asawa na nasa ibang bansa. Hay naku, minsan nga ho, Chong, naiisip ko, baka hindi na siya attracted sa akin. Naiintindihan ko naman na palagi siyang pagod, kaya't maagang natutulog. Pero kasi, hindi na kami nagkakaroon ng oras upang maglambingan. Napatingin ako sa matanda. Nagkatitigan kaming dalawa. Hindi naman pala tayo nagkakalayo, Iha. Pareho tayo. Ang kaibahan nga lang ay balo ako at ikaw naman ay may asawa, ngunit palagi namang busy. Bakit hindi na lamang tayo ang magbigay ng pangangailangan ng isa't isa? Total, tayo lang naman ang narito sa bahay at walang makakakita sa ating dalawa. Ilihim natin to, wika ng matanda. Napakunot ang noo ko nang muli pa itong magsalita. Ganito lang naman eh. Ako muna ang magiging asawa mo kapag nasa biyahe ang asawa mo. Ako ang gagawa nang hindi niya nagagawa sa'yo. Baka hindi mo alam, Iha. May edad man ako, hindi pa mahina ang tuhod ko. Baka nga hanapin mo ko pag nagkataon. Napaawang ang aking labi nang marinig ang sinabi ng tiyuhi ng asawa ko. Hindi ko alam ngunit biglang tumaas ang aking balahibo. Nakaramdam ng kiliti at excitement habang titig na titig si Chong Nestor sa akin. Bernadette, patuloy niya at dahan-dahang hinawakan ang aking kamay. Ang init ng kanyang palad sa malamig na panahon ay nakapagdulot ng kakaibang kuryente sa aking sistema. Matagal na kitang pinagmamasdan. Napaangat ang aking ulo at medyo nagulat. Alam ko at pansin ko yun. Palagi niya talaga akong tinitingnan tuwing naglalaba ako. Ang akala ko pa nga noon ay binabantayan niya lamang ako, pero hindi naman pala. Pero nanginginig na sabi ko at napakagat pa ng labi nang maramdaman kong pinisil niya ang aking kamay ng marahan na para bang inaakit niya ako. May asawa na ho ako at hindi rin siya naiiba sa inyo. Uwi ka ako dito. Alam ko, Iha. Alam kong asawa ka ng pamangkin ko.
Anya na halos parang isang bulong na kumiliti sa aking tenga. Pero hindi ko mapigilan ang aking nararamdaman. Gusto kita, iha. Gustong gusto noon pa man. Baka pwedeng tayo na lang muna kapag nasa biyahe si Miguel. Hindi naman niya malalaman kung hindi natin sasabihin, hindi ba? Makikinabang ka din, iha. Lalo't namimiss mo na pala ang ganong bagay. Para akong nabingi sa mga oras na iyon, sa mga salitang binitawan ni Chong Nestor. Ngunit sa kabila ng aking pagkagulat, may isang bahagi sa aking utak na nagsasabing gusto ko ang mungkahin niya. Para bang ang tinatago kong kalandian ay biglang lumabas ng mga oras na iyon. Mula nang magsimula akong maglabas sa kanya, madalas kaming magkakwentuhan. Ikinukwento niya sa akin ang kanyang mga karanasan bilang isang kapitan, ang kanyang mga naipundar, at ang mga taong natulungan niya na nagpahanga sa akin. Minsan din ay nagsishare ako tungkol sa aking anak, ang hirap at saya ng pagiging ina at ang pinagdaanan namin ni Miguel. Ngayon, ang lalaking ito na matagal ko nang tinuturing na parang magulang din at inirerespeto bilang tiyuhin ng aking asawa ay nagtatapat ng kanyang nararamdaman sa harapan ko. Sobra akong naguguluhan at hindi ko na rin alam ang aking gagawin. Pero kasi hindi po yata ito tama. Sabi ko at binawi ang aking kamay na hawak-hawak niya. Alam ko, malungkot na sagot naman ang matanda. Pero hindi ko na kayang itago pa ang aking nararamdaman. Sa tuwing nakikita kita, sa tuwing naririnig kita, may kakaiba akong nararamdaman. Isang bagay na hindi ko rin maintindihan. Hayaan mo na akong iparamdam sa'yo ang matagal ko nang gustong gawin sa'yo. Alam ko namang gusto mo naman to. Huwag ka nang magkaila pa. Kitang-kita naman sa mga mata mo, Bernadette. Ang katahimikan ay bumalot sa amin. Ang tanging naririnig lamang ay ang malakas na pagpatak ng ulan mula sa taas ng bubong. Bernadette, muli niyang sambit sa aking pangalan. Hindi ko hinihiling na suklian mo agad ang aking nararamdaman at hilingin na iwan mo si Miguel. Ayoko rin naman na iwanan mo siya, gayong wala namang ginawa o ginagawang kasalanan ang pamangkin ko. Alam kong mabait si Miguel at masipag. Ang sa akin lang, hayaan mo muna akong pasayahin ka. Dahil sabi mo nga, hindi na naibibigay ng pamangkin ko ang pangangailangan mo. At dahil nandito naman ako, handa akong punan yun. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang atensyon na nararapat para sa isang may bahay na katulad mo. Puno ng sensiridad ang mga mata ng matanda. Hindi ko maikakaila na may bahagi sa akin na natutuwa sa sinasabi niya. Bago ko man matapos ang sasabihin ko, dahan-dahan niyang nilapit ang labi niya sa akin. Sobrang lakas ng kabog ng puso ko ng mga oras na iyon. Hindi ko na rin napigilan ang aking sarili. Agad akong tumugon sa kanyang masusuyong halik. Isang bawal na halik na punong-puno ng pangungulila, pagnanasa at init para sa isa't isa. Hanggang sa tuluyan ko nang maibigay ang aking sarili sa kanya. Walang pagdadalawang isip. Hindi ko man lang naisip ang aking asawa. Hinayaan kong tangayin ako ng agos ng pagkakasala. Nakakahiyamang aminin, pero ganun lang ako kabilis na nakuha ng matanda. Inabot na ako ng gabi. Akala ko nga ay naroon na si Miguel, kung kaya't dali-dali akong umuwi. Ngunit sa kasamaang palad, ni anino niya ay hindi ko man lang nakita sa loob ng bahay. Napabuga pa ako ng malalim at napalingon na lamang sa aking anak na si Kael na natutulog sa sofa kasama ang kapatid ni Miguel na si Aya, ang palaging nagbabantay sa aming anak kapag nasa labas kaming mag-asawa. Pagod na pagod akong tumungo sa kusina. Agad na naalimpungatan si Aya kung kaya't mabilis itong napabalikwas nang makita ako. Wala pa bang kuya mo?
Tanong ko sa kanya at nilagok ang isang basong tubig na nasa mesa dahil uhaw na uhaw ako. Wala pa po ate, mukhang di po yata uuwi ngayong gabi. Napatango ako at kinuha si Kael upang ilipat sa kwarto namin. Nang makalabas ay agad akong nagsalita. Maraming salamat Aya sa pagbabantay mo kay Kael. Eto, nagabot ako sa kanya ng pera at ngumiti dito. Sumahod na kasi ako sa paglalaba kanina at may dagdag pang bonus na binigay ang matanda. Maraming salamat po ate. Uuwi na rin po ko't madilim na. Paalam nito kung kaya tumango ako. Malapit lang ang bahay nila sa amin, kung kaya't nautusan ko minsan si Aya rito sa bahay. Mabait naman ang dalaga, kahit na minsan ay hindi talaga kami magkasundo ng biyanan kong babae. Nang makaalis si Aya ay napaupo na lang ako sa upuan. Iniisip ang nangyari kanina sa amin nang tiyuhin nila. Sa katunayan, binigyan niya nga ako ng 5,000 bago pa man ako makauwi rito. Buong puso ko namang tinanggap yun dahil syempre kailangan namin ng pera sa pang-araw-araw. Naisip ko nga, daig ko pa palang bayaran sa ginawa ko. Doon nagsimula ang malaking kasalanan ko sa aking asawa, Miss Kay. Dahil mula ng gabing yun, ay nagpatuloy ang patago naming relasyon. Minsan, kahit wala akong labada sa kanya ay pumupunta pa rin ako roon upang gawin ang bawal naming sandali ni Chong Nestor. Ni hindi ko na nga ho hinahanap ang aking mister. Ni hindi na rin naiisip na baka may makakita sa amin. Naging bulag ako ng mga panahong yon. Alam namin na mali ito. Alam namin na anumang oras ay mahuhuli at matutuklasan ng kahit na sino ang aming lihim. Ngunit sa bawat pagkikita namin, ay tila lalong lumalala at hindi ko na kayang pigilan, lalo pat sobra akong lumiligaya sa piling niya. Ang pangungulila sa aking asawa na kahit narito naman, ngunit para bang sobrang layo namin sa isa't isa, ang siyang nagsilbing dahilan kung bakit ginawa ko ang kasalanang to. Ngunit alam kong ang lihim na ito ay hindi maaaring magpatuloy ng matagal. Balang araw ay mahuhuli rin kami. At sa araw na iyon, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko rin alam kung ano ang mangyayari. Pero sa ngayon, ang bawat sandali ay nilulubos-lubos ko na. Wala akong pakialam kung sabihan nila akong o sabihan din ninyo kong malandi na babae. Subalit ako ay isang may bahay lamang na sobrang nangulila sa asawa, kung kaya't nagawang pumatol sa isang matandang hindi na naiiba sa asawa ko. Hinayaan kong mahulog ang aking sarili sa isang bitag na ginawa ni Chong Nestor para sa akin. Isang bitag ng pagmamahal na bawal, ngunit nagbibigay naman ng ligaya sa aking buhay. Ito po ang aking lihim. Ang aking pinakatatagong lihim hanggang ngayon, Miss Kay. Sa ngayon po, ay naroon ang Tio Nestor sa Maynila at nagbabakasyon sa mga anak niya. Sobrang miss na miss ko na rin siya at sa bawat araw na wala siya ay binabagabag na rin ako ng konsensya. Pero alam ko namang pag-uwi niya ay doon pa rin ang punta namin. Nitong nakaraang araw naman, ay humingi ng tawad ang aking asawa. Nagsorry sa akin dahil sa sobrang busy daw niya. Siguro'y napansin niya na tila ba nanlalamig na ako sa kanya. Ngunit wala na. Hindi ko talaga alam ang nararamdaman ko. Hindi ko na rin alam kung sino ba ang gusto ko. Ano bang gagawin ko kapag dumating si Tio Nestor? Ipagpapatuloy ko pa ba ang lihim kong relasyon sa kanya? O ititigil na dahil kahit papaano ay binabagabag na rin ako ng aking konsensya. Hanggang dito na lamang po ang aking story. Nagmamahal, Bernadette.